Congresswoman Cardema ay nandito Good sa news. Kongreso at ang inyong Duterte Youth Party List po. Ang kauna-unahan Good news po to, good magpa-file news. ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Yay! dahil po pinayagan niya na dalhin ng isang Pilipino, si Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga dayuhan. Ang atin pong ini-invoke dyan ay ang soberanya ng bansa dahil nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, ang soberanya ng bansa ay tayo, mga buhay na Pilipino. Kaya nung March 11, nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos, isurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, sinurrender na rin po ang soberanya ng bansa. Kaya dapat po merong managot sa ganyang pangyayari sa ating bansa. Or else, pwedeng ulit-ulitin po yan. Tama. Pwede lang pong ikaso sa isang presidente ay ang impeachment complaint. Hindi po siya pwede kasuhan sa Korte Suprema o sa iba't ibang korte. Actually, ang comment ko dyan, eto nga dapat ang ginawa ni Senator Amy. Ano ba ang pinaggagawa niya? Tama naman yung ginawa niyang Senate investigation. Pero, yun yung clamor ng taong bayan. Kung talaga siya, kasuhan niya mismo yung kapatid niya. At eto yung pinakamatindi kasi hindi mo naman pwedeng kasuhan. Sabi nga ni Congressman Cardema, hindi mo makakasuhan siya ngayon dahil siya po ay sitting president. Ngayon, para makasuhan mo siya, impeachment. Bakit hindi ito ang ginawa mo, Senator Amy? Kaya tuloy medyo, hindi lang medyo, talagang kaduda-duda talaga. Kasi kung napanood ninyo yung sinabi ni Ma'am Hanilet, na 10 hours sila nandoon sa Villamor Air Base na yon, bakit hindi siya dumating or nagpakita kung talaga siya? May pagkakataon na siya noon. Kasi I don't think natataluhin yan ni pangalan nito, ni Torre, yung kapatid. Kapatid niya yan eh. Marcos yan eh. Malalagay na sa bingit ng pagdududa na sasalawalahin nitong si Torre, itong si Senator Amy. Kung talaga siya, bakit hindi siya nagpakita noon? Tapos ngayon, investigation, wala man siyang ginawang impeachment complaint. Ito ang pinakamagandang nangyari. Yung mag-file ka, ito, matapang itong katapangan itong ginawa nila Duterte Youth Party List na ito. Katapangan to kasi presidente na talaga ang inaano mo dito. Lang po ang mechanism ng ating konstitusyon para kasuhan ng isang presidente. At dyan po, napakaganda ng ating impeachment complaint. Pinagpapaliwanag po ang Pangulong Bongbong Marcos dun po sa ating articles of impeachment, which is culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Bakit po culpable violation of the Constitution? Siya po ay nanumpa sa kanyang unang araw na ipagtatanggol niya at susundin niya ang konstitusyon ng bansa. At syempre itataguyod niya ang soberanya ng bansa sa kanyang ginawa na pag-surrender sa isang Pilipino sa mga dayuhan, sinurrender ang soberanya ng bansa. At sa konstitusyon natin, binibigyan ng due process ang lahat ng Pilipino. Binigyan na nga ng due process actually nung ICC sa Rome Statute, ang isang inaaresto kailangan isurrender sa local judicial authority muna yung inaaresto. Ginawa ba ng Pilipinas? Siyempre hindi rin. So doon pa lang, hindi nabigyan ng due process si Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust. Dahil alam nyo, hindi lang isang Pilipino yung kanyang dinala doon. Yung Pilipinong yon ay naging Pangulo ng Pilipinas at nagkatiwalaan yon ng 16 million na Pilipino. At nung naging tumakbo rin si Bongbong Marcos, ipinagkatiwala rin kay Bongbong Marcos na itataguyod niya ang mga Pilipino kasama din si Rodrigo Duterte. At sa kanyang mga ginawa na pagpapadala sa ibang bansa kay Rodrigo Duterte ay na-betray yung pagtitiwala natin sa kanya. Betrayal of public trust. At kung maalala ninyo, yung mismong eroplano, yung private jet, ay chinarter po, binayaran ng Office of the President. Sino bang pinuno ng Office of the President? It is the President himself. So dun po sa mga articles na yun, napakasimple, napakaklaro
Sa tingin po natin, sa tingin ng Duterte Youth Party List, meron pong violation si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito yung katulad nung kay Vice President Sara Duterte na napakaraming nilagay na provision doon at kung ano-anong allegation at violation, lahat na pwedeng isingit. Dito po talagang Pati nilagay natin pagmumura. culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Dahil lang po sa isang bagay, isinurrender ng ating presidente ang soberanya ng bansa nung sinurrender niya ang isang buhay ng isang Pilipino. Alam niyo, dito sa ating bansa, lahat nga nang aarestuhin, kahit official ka, kurakot, or anything, minsan nagkaka-hold departure order para hindi makaalis ng Pilipinas, di ba? Tapos yung ibang OFWs na doon nananagot ng kanilang krimen sa ibang bansa, tinatangka natin dalhin pa uwi ng Pilipinas. So kung ganun ang ating policy, na hindi natin... At lately lang itong balita na kinundi na daw ni Senator Cheese Escudero yung yung plano daw ng US na dalhin ang ating mga kababayan saan na nga ba yun? Sa ibang bansa. Hindi, nakalimutan ko pero ngayon lang talaga yun. Kinukundina niya na bakit daw dadalhin doon sa isang hostile country. Arab country ba yun o ano? Dadalhin sa hostile country sa halip na sa bansa daw natin. Ha? Meron kang nerve na sasabihin yan samantalang hinayaan ninyong dalhin. Kayo pa talaga nag-facilitate na dalhin si PRRD doon sa the Netherlands. Tapos sasabihin ninyo, yung mga kababayan nating Pilipino, kinukundina ko ang Amerikano, ang Amerika. Ha? Kaplastikan ninyo? Pinapalabas ng bansa yung mga nagkakakaso dito at yung mga Pilipinong nagkakakaso sa ibang bansa, tinatangka natin iuwi dito. Bakit itong Pilipinong to? Talagang dinala sa ibang bansa. Binayaran pa gamit ang pondo ng bayan yung eroplano para dalhin siya sa ibang bansa. So tayo po at ang milyong-milyong mga Pilipino na naghahanap ng kasagutan dito sa pangyayaring ito, ngayon pong araw na ito ay tinatangka ng Duterte Youth Party List magkaroon po ng kasagutan sa pamamagitan ng pagpa-file ng isang impeachment complaint para ipaliwanag ng Pangulong Bongbong Marcos itong mga nangyari ito. Ang ating inaantay po ay yung Office of the Secretary General kasi sila po ang magre-receive. Ang sinasabi po kanina, hindi nila i-receive kasi wala daw po si Secretary General. Pero nakalagay po sa rules ng House of Representatives sa impeachment proceedings, it is the Office of the Secretary General who will receive. Yung opisina ang magre-receive, hindi yung absent na tao. Diba? At kung wala yung Secretary General, nandiyan naman yung mga Deputy Secretary General, ayaw rin nila i-receive. Sinasabi nila yung boss lang nila ang pwedeng mag-receive. Pero naayon po sa mga rules po dito, yung opisina po nila ay pwede nang i-receive yun. So inaantay po natin dito i-receive. At tayo po sa Duterte Youth Party List ay patuloy na naninindig. Okay. So ako, saludo ako at pinapalakpakan ko itong ginawa move ng Duterte Youth Party List. Regardless kung ito ay kasama sa pangangampanya na, but I really don't think so. No? Kasi itong move na ito ay hindi move ito ng isang maisog ba, matapang kumbaga. Ganito dapat kasi rekta na kung sino yung talagang pinaka-boss na accountable. Doon na tayo pupunta. So sa akin, regardless kung magsasucceed, which I pray and we pray na magsasucceed ito, regardless kung magsasucceed o hindi, the mere fact na gumawa sila ng move na ganito is a positive note or positive development para sa atin. Kasi ipapakita natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas na mali talaga itong ginawa nila kay PRRD. This should have been done even before. No? The moment na ginawa nila ito kay PRRD, this should have been done even before yung ngayon. Di ba? Although it is helpful yung Senate investigation or Senate hearing ni Senator Amy, pero kinulang Ito dapat impeachment. So, antabayanan natin ang update dito kasi kita nyo mukhang ayaw nilang i-receive pero wala silang magagawa kundi i-receive ito.
Ito, mandato po nila ito.